Starring Entertainment. Media influencer kung hindi isa na ring actress at meron ng TV series. Thank you po. Good afternoon. So, ayun po, hanggang ngayon hindi pa rin po ako makapaniwala na nandito na po ako sa GMA, sa Sparkle. So, nagpapasalamat po ako sa lahat ng aking mga auntie at uncle, which is yung mga supporters ko po. Dahil dun po kahit ako, nagsimula din po sa nangangarap lang din na nagsimula sa tindera, tumutulong po sa family ko hanggang sa sobrang kapos po ng buhay namin. Naisipan ko pong mag-live habang nagbebenta at dun po nakilala, and I'm so grateful po sa mga supporters ko. Curious lang ako, nagbebenta ka pa rin ba? Yes po, hanggang ngayon pa rin po, hindi ko po iniiwan yung pagbebenta ng bangus kasi naniniwala po ako. Dahil doon po ako minahal ng mga tao sa pagbebenta hanggang ngayon. Kahit pag uwi ko po ng November sa Capiz, magbebenta pa rin po ako. Kaya bili na po kayo Marami ba yung mga bumibili sa'yo mula nung naging, of course, madumami yung followers mo? Napansin mo? Yes po, kasi dati, isang araw, yung kinikita na namin 3,000. Tapos nung simula pong nag-live ako habang nagbebenta, umabot na po 15K, half day, gano'n. Pero ito din, paano mo ngayon nababalanse ang pagiging social media girl mo sa pagiging, of course, pagiging artista na? So, ayun po, hanggang ngayon, nag-a-upload pa rin po ako. Minsan, nagtitake lang po ng mga videos ko pag nasa Capiz, tapos ina-upload ko lang po pag nandito na ako sa Maynila. Kasi, parang mas minahal po ako sa pagbebenta. Pero, sinusupport din naman po ng mga fans ko hanggang dito sa pag-a-acting. So, minsan, mga behind the scene po, ina-upload ko at nagugulat po sila. Marami pong ay, si Bangus Girl, artista na, ganun. So last na lang, sa tingin mo bakit ikaw ang napili ng GMA or ng GMA News na maging part ng MACA to think na napakaraming mga influencers din na masasabi natin sikat, maraming followers. Ano ang meron kaya sa'yo? So first of all, I'm so grateful na nakabilang po dito sa MACA kasi hindi naman po lahat nabibigyan po ng chance na mapabilang po dito. Siguro po yung pagiging charming ko po, ayun po, ayun, very cute, thank you po ate. Palagi po kasi ako nakasmile, tapos parang hindi, yung karakter ko po dito, parang ako lang din po sa palengke. Palaging nakasmile, mag-diskarte, ganun po. Okay, thank you. And bonus question na lang, para kay Ashley at saka kay tumanggap, nag-trending palagi. So, how do you feel na from your first series, ito nabigyan kayo ulit ng bago? Grabe po. Super thankful and blessed po sa Sparkle GMA Artist Center and of course po sa GMA Public Affairs since this is our second show po after Black Rider together ni Marco. And I'm really grateful po. And super excited po na, And super excited po ako. Ang lakas ng boses. Super excited po ako na maipalabas po yung show namin. Of course, since while watching po actually, naiyak po ako kasi na-realize ko while watching na this show is about dreams, and while watching, na-realize ko na kami mismo, every single one of us here now, we all have our own dreams. And katulad nung sa show, katulad din po dun sa show, habang kinakamit namin yung mga pangarap namin sa show, kinakamit din namin yung mga pangarap namin sa totoong buhay. And I hope malaki po yung impact nito sa mga viewers, hindi lang po sa Gen Z, kundi din po sa lahat ng taong may pangarap. And yun po, super excited, and sana tuwang-tuwa po yung mga fans po ng Ashton na nabigyan po ulit kami ng another chance to work. So ayun po, first of all, very thankful po kami and blessed. Kasi
sa Black Rider, parang sobra na po yun sa, parang hindi namin dahil nabigyan po kami ng opportunity as mag-love team, and I feel like dahil din po dun, kaya po kami na-launch as love team. Kaya yun, maraming salamat po sa Youth and Public Affairs, sa Sparkle GMA Artist Center. Sobrang pagbubutihan po namin to. And of course, sa lahat po ng mga fans namin, talagang wala naman po kami dito kung hindi po dahil sa inyo. I'm really excited lang po ako and happy to work with her kasi she's very open po when it comes to work. Kumbaga, open po siya to improve, open po siya na, kumbaga, masabi kung ano po yung mga, kumbaga makriticize na namin ang isa't isa kaysa sa iba pa po manggaling. So I'm really happy po about that. And dito naman po sa Maka, with the help of the barkada po, talagang masala pong tumitindi yung relationship namin lahat. Sobrang saya po, nagkakatulungan po kami. And yun, sa Gen Z po, I feel like mas makaka-relate din sila. And I'm really happy na nakaka-relate din po sila sa, yun nga, sa pagiging love team po namin. Dahil yun naman po talaga yung goal namin na stay genuine sa isa't isa. But of course, to the fans, gusto po namin i-build yung trust sa kanila and masaya po kami na nagagampanan po namin. Thank you. Thank you so much, Ms. Rose Garcia of PEP. Now, for the next question, may we request Ms. Carissa Alcantara of Manila Bulletin to say your question. Hello. Good afternoon. First of all, congrats on this series. My question is for Sean. Because, this is your first time playing on the leader. So, may challenges ba on your kind of playing your series? Yes, thank you. Hello, good afternoon everyone. Yeah, first, hindi naman talaga first. Pinakauna talaga kasi nagkasama kami ni Marco sa Daig. Tapos binubuli ko rin siya doon. Super quick lang kasi nun, parang 1-2 episodes lang. Tapos parang nagkaroon ako ng interest na parang, ay, kasi rin pala maging kontrabida. Parang okay naman pala. Tapos luckily, thank you dahil sa GMA, sa Sparkle, sa Public Affairs, nagkaroon ako ng chance to explore that kind of character more ngayon dito sa Maka na maging kontrabida nga kasi usually ginagawa ang role. Hindi ako yung nakakatawa, ako yung maligalig, yung mga ganun. So something na ito, very new sa akin. So siguro may challenges talaga kasi di ako sanay eh. So I had to parang maghanap pa ng other references kung paano ba. I really had to research about or look at other videos or movies sa mga character na very similar to this. So, tsaka paminsan kasi pag nasa set, lalo na pag di pa kami ma-action, minsan lumalabas yung pagka kulit ko na di naman dapat, parang dapat very maangas lang ako eh. So yun talaga yung naging challenge ko. Pero eventually, dahil naman sa kanila, nag-rehearse kami dahil nga sa barangada to, they made me feel comfortable to be bad. Kasi medyo na-awkward din sa akin na maging parang sasapakin kita, pre. Close natin, ito sasapakin kita. Binigyan naman nila ako ng go signal na gawin yan. So super thankful to everyone.